Siyempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Ito na nga, Vice President Sara Duterte, hinirang si Senator Amy Marcos na siya umano ang magpapauwi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte pabalik sa kanyang tahanan. Pero bago ang lahat, maaari kayong mag-subscribe para maging updated sa mga issue at bagong mga balita. Inaasahan nga ni VP Sara na si Senator Amy Marcos umano ang magpapabalik kay FPRRD dito sa Pilipinas. Pabirong minungkahi ng bise, kaya laging nakabuntot sa kanya si Amy ay marahil dinala ng kapatid nito ang tatay niya tungo sa ibang bansa. Dagdag pa niya, si Senator Amy umano ang gagawa ng paraan para makauwi si FPRRD sa Pinas dahil sa kapatid niya ang may pasimuno sa pagtangay sa dating Pangulo at kinulong sa ICC. Narito ang buong detalye. Noong galing kami sa Hague, tapos nakalimutan ko lang kung ano yung topic namin ng nanay ko. Sa galing kami sa Hague, nito lang nag-duty kami, bisita doon kay dating Pangulong Duterte. May sinasabi siya sa akin. Tapos sabi ko, Ma, bahala na si Batman mauwi. Tapos sabi niya, Day, sino si Batman? Sabi niya, lagi mo yan sinasagot sa akin sa chat. Sino si Batman? Sabi ko, Ma, si Batman ba? Yung cartoon character ba si Batman? Batman and Robin, Batman. Tapos sabi niya, oh, bakit bahala si Batman? Napaisip din ako, bakit nga ba bahala si Batman? Fresh na fresh yan. Kagagaling lang namin sa biyahe. Tinanong talaga ako ng nanay ko, sino daw si Batman? At hindi ko na rin alam, bakit ba bahala si Batman? Bakit hindi bahala si Superman? Spider-Man? Yan din kasi lagi na ang tanong ko, ang sagot ko sa lahat ng mga tanong na walang sagot. Kapag hindi ko pa naisip kung ano yung solusyon. Bahala na si Batman. Kahapon, alam niyo po, galing kaming Hague. Nakita niyo po yung mga lakad namin doon dahil nagpapalit-palit po kami ng pamilya para panigurado na meron pong pamilya na nandoon, nagbabantay kay dating Pangulong Duterte. So palit-palit po kami lagi. Ako, si Hanilet, yung kuya ko, sumama sa amin si Baste. So kakagaling lang namin doon. Tapos, sa sobrang pagod ko, sa totoo lang din talaga, pagod na din talaga ako na magbiyahe doon. Kasi, ano ba yung biyahe doon? 6 hours plus 9 hours, no? 15 hours yon papunta. Tapos 15 hours yon pabalik. Tapos gagawin mo yon every 2 weeks. 15 hours. So napagod ako. Hindi ko na naayos yung aking gamit. Dahil umuwi lang kami ng isang araw. So umuwi kami ng 5, no? Tapos 6 nasa office tayo. Yes, umuwi kami ng June 5. June 6, nasa office kami kasi kailangan namin magpirma at yung mga mag-oath-taking, pwede ka din mag-oath-taking sa office namin. May schedule pa kami sa May 25, ata yun. At pagkatapos nun, June 6 ay aalis na kami. So sa sobrang pagod ko, yung maleta ko, suitcase ko, galing sa Hague. Yun ang dinala ko papunta sa biyahe namin. Galing kaming Vietnam. Sinama ko po yung anak ko at kami lang dalawa at nagbiyahe kami ng Vietnam. So yung dala ko,
yun ay galing sa Hague. At nakakatawa dahil yung mga pasalubong na dapat maiwan sa Pilipinas ay nandito po siya sa Malaysia. Ganyan ang sobrang pagod ko na sabi ko sa kasama ko, ilagay mo na lang yung 2 Filipiniana, ito dinagdag lang kasi nagkulang. 2 Filipiniana, ilagay mo na lang yung pasok mo. Tapos, padala mo na yan. Yan na yung check-in. So kahapon, naubusan na ako ng damit. Tapos, sabi ko sa laundry, sabi nila 24 hours pa daw. So hindi mabalik kaagad dito sa hotel. So sabi ko sa anak ko, punta tayo ng mall kasi kailangan ko bumili ng t-shirt. Dahil kailangan ko ng pangpalit, no? Yung pantulog, okay lang yun, paulit-ulit eh. Kahit nung nagsimula siya nung May 24, pabalik-balik siya. Okay lang yun. Pero yung sa panlakad, eh, kailangan talaga, fresh, no? So, sabi ko sa kanya, bili tayo ng t-shirt. Kain tayo, tapos bili tayo ng t-shirt. So, naglalakad kami sa mall. Sa pavilion. Naglalakad kami doon. Tapos sabi ko sa kanya, naglalakad kami, sabi ko, alam mo, ang ganda ng Kuala Lumpur. Sabi ko sa kanya, ang daming laman ng kanilang mall, madaming stocks yung kanilang, hindi ka napipilitan na ito na lang bibilhin ko kasi ito lang yung nandoon. Marami kang choices. Napakaganda ng mall, tapos maayos. Tapos sabi ko sa anak ko, maganda to. Sabi niya, oo nga ma. Sabi niya, dalhin natin yung 2 niya daw kapatid. Dalhin natin sila dito para makita nila ang Kuala Lumpur. Even ang galing sa airport. Malayo ang airport, di ba? Pero napakaganda nung daan. Papunta dito sa sentro ng Kuala Lumpur. Hindi yung, sinabi mo ma'am. Di ba ma'am? Sa atin, alam mo, nakasimento naman siya, naka-asfalto naman siya, pero bakit gumaganon? Hindi ko maintindihan. Talaga, totoo. Dumadaan ka ng EDSA, nakasimento man siya, asfalto siya, pero bakit dito suabe? Di ba? So, yun yung nakita namin na dapat kaparte ng programa natin sa Independence Day. Yung mga best practices sa ibang bansa na kayong lahat nakita ninyo. Dahil tumira, nagtrabaho, 20 years, 15 years, 10 years kayo sa ibang bansa at nakita ninyo kung ano yung mga pinakamaganda na ginawa nila para sa kanilang bansa na gusto natin makita sa ating bayan. Na ngayon ay pangarap pa lang, pag-uusapan natin, pero sa susunod dapat nakita natin, naramdaman natin, at maipamana natin sa mga anak natin. Hindi yung kung ano yung 1990s, ay ganun pa rin ang ibigay natin sa ating mga anak. Kaya po napakahalaga ng celebration natin ng Independence Day. Dahil ito ay celebration ng ating kalayaan, pagpapasalamat sa ating mga ninuno, pero ito din ay pagkilala ng ating mga problema bilang bayan, at ito din ay panahon para tayo ay makapagbigay ng ating mga pangarap para sa ating pinakamamahal na bayan. Isang maisog na pagbati. Intro pa lang po yun. Ito po yung totoo na speech. Ito po yung totoo na speech.
Kailangan ko po gawin ito kanina, si Senator Amy, sabi ko sa kanya, huwag mo ako kasapin kasi hindi pa tapos yung speech ko. Ginagawa ko siya. Tapos habang kumakanta si Jimmy Bondok, gumaganon-ganon ako, pero edit ako ng edit na speech. Habang kumakanta si Robin Padilla, sabi ko, Jaira, pasa mo sa akin yung ano. Tapos sabi ni Senator Amy, Papa, bakit parang seryoso yung speech mo? Bakit, siniseryoso mo yan? Sabi ko, trabaho ko kasi. Trabaho ko ang magbigay ng mensahe para sa inyong lahat. Isang maisog na pagbati para sa lahat ng mga Pilipino dito sa Malaysia at sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na nanonood sa ating live streaming na nagtitipon at nagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isang maisog na pagbati sa lahat ng mga Pilipinong nagmamahal sa Pilipinas at patuloy na naninindigan sa kabila ng panganib na dala nito. Katulad ninyong mga overseas Filipino workers. Matapang ninyong hinaharap ang mga panganib at hirap sa ibang bansa para lang mabigyan ninyo ng komportableng buhay ang inyong mga pamilya sa Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy ninyo na suporta sa ating bayan at sa pag-aalaga ninyo sa inyong mga pamilya na nandun sa ating bayan. Ang inyong mga sakripisyo at tapang ay nagsasalamin sa lalim ng inyong pagmamahal sa inyong pamilya. At dito rin natin nakikita ang inyong malasakit para sa Pilipinas. Ang ating pangarap ay lumaya sa kahirapan at maging matatag ang bansa. Kapag matatag tayo, maganda ang ekonomiya. At kapag maganda ang ekonomiya, may kabuhayan at hanap buhay ang mga Pilipino. Posibleng hindi na kailangan maging OFW. Aalis lang po tayo sa ating bansa, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa kagustuhan. Sa ating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, tandaan natin ang mga sakripisyo ng ating mga bayani na dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas ay walang takot na itinaya ang kanilang buhay at lumaban. Paalala rin ang araw na ito na ang kalayaan ay makakamtan lamang natin kung tayo ay tunay na nagkakaisa. Dahil sa ating pagkakaisa ay nagkakaroon tayo ng lakas, ng determinasyon, ng tapang, ng kaisog. Gayunpaman, sa ating pagkakaisa ay nalalantad ang mga interes na salungat sa interes ng mga Pilipino. Nabubunyag ang tunay na kulay at nalalantad ang kanilang pagbabalat kayo. Gamit ang dahas at hiram na kapangyarihan ay papahirapan nila tayo. Ang dinaranas ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay konkretong halimbawa nito. Alam niyo po, meron na po akong mga nakilala sa iba't ibang bansa dahil sa trabaho ko, mga dayuhan, dahil sa trabaho ko bilang isang Vice President at dating Education Minister. At sa mga nakausap ko, lahat sila nagsabi, it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. Yan ang eksaktong sinabi sa akin ng isa sa mga nakausap ko. Tapos, lingo-lingo siya, pero sa Pilipinas, napakadali na ibigay ninyo ang inyong former head of state. Kaya ako man ay, kahit hindi anak, kahit sabihin na lang natin, karaniwang
mamamayan, nahihiya ako sa ginawa natin sa ating dating Pangulo. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos, kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? Ako ba din naghatod sa iyaha dito? Dili man. Di ba? O, di iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik ana dito sa mua sa Davao. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old, sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! Diba? Kaya dala-dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Tapos pagbabayarin ko pa yan ng fish head curry mamaya. Tulad kay Pangulong Duterte, dahil sa kanyang patuloy na pagmamahal at malasakit sa ating bayan, ay itinuring siyang kalaban ng mga taong lasing sa kapangyarihan. Patunay din ito ng ating karanasan na nagpapakita na ang pagmamalasakit at paglilingkod sa bayan ay banta sa interes ng iilan lamang. To them, we are a hindrance, an obstruction to the path of their personal ambition, an enemy they must eliminate to clear their way. Napanood niyo ba yung speech ni Senator Amy doon sa Senado? Yun po ang kabuuhan ng explanation ng sinasabi ko. Hindi ko po napanood, pero panoorin niyo. Marami ang nagsabi sa akin na naipaliwanag niya ng maayos kung ano ba yung nangyayari sa impeachment na ginagawa. The attacks are cowardly, yet openly disingenuous and arrogant, absence of basic human decency and respect for the rule of law, typical of people drunk in power. Pero nananatili tayong nakatayo dahil ang ipinaglalaban natin ay tama at totoo. We remain strong, steadfast, and grounded in truth, integrity, and faith in the hand of God that will move in ways we cannot comprehend at this point. Justice bends to the truth, and we are ever more resolute in our fight for the Philippines. Kalayaan, kinabukasan, yung ating KKK, kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. At naniniwala akong maipapanalo natin ang laban na ito dahil laban natin itong lahat.
May papanalo natin ito sa kabila ng mga banta, pananakot, pagmamalabis at bangis. Tandaan natin na walang silbi ang anumang hadlang sa nagkakaisang mamamayan. Mga kababayan, alam na natin lahat kung ano ang problema ng ating bayan. Dahil nagrereklamo tayo araw-araw. Kami na nandoon sa Pilipinas, nararamdaman namin araw-araw. Example na lang, yung tagtag ng EDSA, araw-araw. Kaya ang consultation namin ngayon ay hindi kung ano yung reklamo, kundi kung ano yung naisip ninyo at nakita ninyong solusyon. Nakita ninyo sa ibang mga bansa, kung saan kayo ay nanirahan, kung saan kayo ay nagtrabaho. Whether by choice or by force, you have lived and worked abroad. You have witnessed effective systems and thriving communities. What best practices from other countries should be adopted in the Philippines? What changes would you like to see for a better future? Sa konsultasyon na ito, nais naming marinig mula sa inyo ang inyong mga karanasan sa ibang bansa upang mabago natin ang direksyon ng ating bayan. We should demand change. We should fight for change. Ang araw ng kalayaan ay maging inspirasyon sana natin para patuloy na maging tapat na mga Pilipino. Tulungan po natin ang Pilipinas, huwag tayong mapagod sa pakikipaglaban para sa magandang kinabukasan ng ating mga pamilya, lalong-lalo na ng ating mga anak. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. At bilang mga maisog na mga Pilipino, may maggagawa tayo. Mga kababayan, sa ating patuloy na pagkakaisa ay hindi tayo mabubuwal. Hindi tayo matutumba. Hindi tayo mapapabagsak. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.